sa 2x2 sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Nakaranas po ng matinding hagupit ng Bagyong Christine ang mga kababayan natin sa buong Bicol Region. Ito pong bagyong ito ay nagdala ng malalakas na ulan at hangin magmula pa kahapon. Sa ulat ng DZRH Naga, dinig daw po ang sigaw ng paghingi ng tulong at iyak ng mga residente sa Uwas Albay matapos tangayin ng malakas na agos ng baha. Halos lahat naman ng mga barangay sa Naga City ay nalubog sa baha. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi kayang tugunan ng mga rescuers ang mga panawagan ng saklolo dahil lagpas tao na ang baha. Kaya't pinayuhan muna ang mga apektadong residente na lumagay, pumunta sa mga ligtas na lugar. Sa ngayon, bahagya pang lumakas ang Bagyong Christine at nakataas ang signal number 1 at 2 sa maraming lugar. Suspendido na rin ang pasok sa eskwela at mga tanggapan ng pamahalaan sa buong Luzon. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi, hi, hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Malakas po itong Bagyong Christine. So ang buong Luzon, kumbatsero, ay wala ng pasok. Wala ng pasok. Gaya ng suggestion kahapon ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nagkatotoo, kumbatsero, pag sinabi nating Luzon ay mula sa Region 1 hanggang Region 5. Hanggang 5. Tama. Parte ng Luzon ng Kabikulan. Ang Bicol Region. Na ang Bicol Region po ang unang lugar na dinikitan ng Bagyong Christine. Habang ito'y tumatahak papunta ng Northern Luzon, kukuha tayo ng update sa Pag-asa kung may pagbabago ba sa ruta, sa direksyon itong si Bagyong Christine. At ang pinangangambahan ho dyan ay talagang yung mga lugar na tatamaan, inaasahan ng malaking pinsala sa buhay at kabuhayan. Lalo pa nga, kumbatsero, at ang Pag-asa hindi naman nagkulang sa pagsasabi
na ang bagyong Christine matubig. Matubig. Oo. Maraming ulan. tubig ang dala-dala po nito. Kaya nga as early as yesterday, ang dami na nating report na natatanggap ng mga pagbaha diyan po sa Kabikulan lalo na. Ito po ang tututukan natin sa kabuuan ng palatuntunan, pero syempre yung mga nangyari kahapon sa Kongreso, ayan, hindi dumating gaya ng sinabi, hindi dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero meron pa ring mga lumabas na mga bagong impormasyon at ngayong umaga ang now showing mamaya. Ang now showing ay ang Senado naman. Meron namang isang bagong serye na sisimulan sa Senado. Actually, ito'y continuation kaya lang noon wala yung bida ngayon, papasok na yung bida. Ayan, continuation ka mo. Kailan ba yung mga una niyang hearing ng Senado? Medyo matagal na, kumbachero. Yung ba yung panahon pa nila Senator Laila de Lima? Hindi, yung ang tinutukoy natin ay early this year. Early this year yung tungkol dito kila Pastor Apollo Kibuloy. Pastor Apollo Kibuloy yung si Pastor Kibuloy. Oo nga pala, dahil pinayagan na ng Pasig Regional Trial Court na dumalo si Pastor Kibuloy. Ano kaya yun? Dadalo pa ba si Pastor nang nakatakip din ang muka? Hindi, papayagan ba na ni sino ba mga una? Si Senator Riza. Sa committee niya. Committee on Women yan. Senator Riza, papayagan mo bang humarap sa Senado ang isang ipinatawag ninyo na nakatalukbong? Maaaring makakita tayo ng mga theatrics na ganyan mamaya. Dahil mula nung sumuko daw. Mula nung sumuko si Pastor Apollo Kibuloy, lagi na itong nakatalukbong. Yes. Lalo ngayon, medyo malamig ang panahon. Lalo ngayon. Diba sabi, habang maikli ang kumot, matutong magtalukbong. Ganun, mali yata yun Maikli nga ang kumot Nako, alamin na natin ang latest mula sa Pag-asa. Si Chanel Dominguez ng Pag-asa nasa linya natin. Chanel, magandang morning! Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa mga tagapakinig po natin dito sa DZRH. May pagbabago ho ba, Chanel? May pagbabago ba sa direksyon ni Christine? Sa ngayon po, patuloy naman po yung kanyang northwestward na kilos at ito po sa bilis na 25 km per hour at ito'y huling namataan sa line 340 km east ng Infanta Quezon or 180 km north-northeast ng Birac, Catanduanes. Ito'y may taglay na lakas na hangin ni 85 km per hour at pagbugso na 105 km per hour. Bahagya po itong nag-intensify dito po sa karagatan ng Quezon. So dahil po dito, meron tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, parte ng Bulacan, pati na rin sa Quezon, kasama na ang Pulilio Islands, Camarines Norte, northern at eastern portion ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay at eastern portion ng Sorsogon. Signal number 2 din dito sa Kabisayaan po natin, northeastern portion ng Samar at north portion ng eastern Samar. Samantala, meron pa rin tayong signal number 1 dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Pampanga, nalalabing bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Calamian Islands, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ng Tikaw, at Burias, Calamian Islands. Signal number 1 din dito sa may Visayas naman sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, northern portion ng Negros Occidental, Negros Oriental, at northern central portion ng Cebu. Sa mayroon din po sa signal number 1 dito sa may Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ng Siargao
at bukas Grande Cruz. So sa nakikita po natin, patuloy po yung kanyang movement na northeastward po. Yes po. West, northwest. Yes, opo. And then yung forecast po natin, landfall po niya ay over Isabela or northern portion ng Aurora mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Aba, malapit na pala, no? Opo, ngayong araw din po natin naasahan din po. Bumilis ba itong si Yes Christine? po, bahagya po siyang, yes po. Anong speed niya ngayon, 25 km per hour. Bumilis pala, nag-25. Ano? Opo. So saan siya so far, mula kahapon, saang parte ng kalupaan siya pinakalumapit? Dito po sa may eastern section po ng Northern Luzon, ng Luzon, so particularly po dito po sa atin sa may Aurora at Quezon po. Doon yun ang pinakamalapit niyang napuntahan. Okay. So ang tindi ng mga report namin galing sa Bicol, Chinel. So yung bang mga ganong malalakas na pag-ulan, grabe ang sabi nga sa report namin kanina dito, lampas tao ngayong mga bae. At may mga humihingi ng saklolo na hindi na masaklolohan ng mga rescue team natin dahil sobrang delikado na, sobrang lalim. So yung bang mga ganong sitwasyon ay asahan din natin na mararanasan ng iba pang lugar na malalapitan itong si Christine? Yes po, habang papalapit po siya, meron po tayong nilabas na weather advisory. Asahan na rin po natin na malalakas na pag-ulan, moderate to heavy or 50 to 100 millimeters ng pag-ulan. Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Calamian Islands, Masbate at Northern Samar para sa ngayong araw po. Matindi pala, no? So ngayon, itong buong maghapon na ito dito sa Metro Manila ay makakaranas tayo tayo ng malalakas na ulan? Yes po, may mga pabugso-bugso na rin po tayo ng mga malalakas na pag-ulan po. Matindi pala talaga itong si Chanel, ano? May report kayo sa Chanel, may report kayo sa Bicol kung gaano karaming tubig ang ibinuhos na ron? Sa ngayon po, yung data po natin is patuloy po natin chinecheck pa po. Pero sa nakita po natin, above normal na po siya sa normal na ulan na nararanasan po ng Bicol para sa buwan ng Oktubre. Oo, grabe. So ang direksyon niya, walang pagbabago. Ang tumbok ay Isabela or Northern Aurora. Northern Aurora po. Yes po. Yun ang inaasahang landfall. Apa. Ayun. Okay, Miss Chanel, salamat sa update. Maraming salamat din po. Thank you. Si Chanel Dominguez mula po dyan sa Pag-asa. Mamaya kukuha ho tayo ng mga update pa mula sa mga lugar na dinikitan na nitong si Christine, lalo na dyan sa Bicol region. May binanggit siya na Infanta, Quezon yung dumikit sa Infanta. Na Infanta saka sa may Catanduanes. Ay nako, grabe ho ito. Kaya paghandaan ho natin, baka tayo papetik-petik lang tayo. Syempre hindi pa naman tayo na apektuhan. Pero yun hong mga lugar, lalo na dito sa Metro Manila, yung mga lugar na bahain, alam nyo na, alam na kung anong preparasyon ang dapat gawin. Mga kumbatsero ng Katunying at Dos. Yung mga dati na binabaha, ang hirap ng mga naninirahan sa ganong lugar, kumbatsero. Traumatic na kasi yung mga experience nung nakaraan. Tapos alam mong bahain yung lugar nyo, so ano nang gagawin mo? Sa baba ay dapat wala na masyadong gamit. Kung meron kang second floor, yung nakausap lang natin, halimbawa yung nanalo sa malakas promo natin. Diba? Yun. Sa San Juan yun, ha? Sa San Juan, ang tubig, ang baha nila umabot sa kisame sa ground floor, kaya pero paano yun? Pero ganun, sanay na sila na umakit sa taas. Pero kung nag-iiba ang sitwasyon ngayon sa baha, may mga lugar na hindi binabaha dati. Binabaha na. So ikaw na dating binabaha, di lalo kang kakaba-kaba. Kumbatsero. Sus Mariano kain doon. Paghandaan ho natin ito. Ang abiso naman ng mga otoridad natin, kailan pa? Nung Lunes pa, binabasa na natin dito sa mga balita, di ba? Kung gaano katindi ito pong bagyo na to. So paghahanda. But of course, hindi lang pag-aabiso yan. Dapat yung mga government agencies, national at local,
andun kagad. Andun kagad. Ayan. At tayo naman, bilang mga pangkaraniwang mamamayan, nakahandang sumunod din. Yan. Sumunod kaagad. Oras po natin. Mr. Jalamtang, Lakyam Chapchithun, 6:17 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. RH! Ako mga kababayan, makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pasok sa eskwela, mga tanggapan ng pamahalaan sa Luzon suspendido dahil sa bagyong Christine. Bicol Region nakararanas ng matinding pagbaha, rescue operations na antala. Pastor Apollo Kibuloy haharap sa kauna-unahang pagkakataon sa pagdinig ng Senado ngayon. Bilang ng pamilyang Pilipino na nagsabing sila ay mahirap at gutom, bumaba ayon sa Okta survey. Retired Colonel Jovi Espinido binawi ang mga dating akusasyon laban kay dating Senador Laila de Lima. Vicky Sara payag daw sa neuropsychiatric test pero may kondisyon. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Alas 6:23 ang ating oras. Suspendido na ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan at ang trabaho sa tanggapan ng pamahalaan sa buong Luzon sa araw na ito. Alinsunod ito sa utos ng Malacanang na inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin kagabi. Ito ay dahil pa rin sa pananalasa at patuloy na banta ng bagyong Christine. Gayunman ang mga tanggapan ng pamahalaan na mayroong kinalaman sa delivery of basic services, health services, at sa mga may kinalaman sa disaster preparedness and response ay dapat na magpatuloy ang operasyon. Samantala ipinaubaya na ng palasyo sa mga employers ang suspensyon sa pasok sa trabaho ng mga pribadong kumpanya. Iniutos na rin ni Chief Justice Alexander Resmundo na suspendihin ang pasok sa hudikatura sa buong Luzon, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B at NCR at Region 5. Pero sinabi po ng Korte Suprema na dapat pa rin matiyak na ang mga husgado at mga opisina sa Luzon ay accessible sa mga lawyers at mga gumagamit nito para sa mga urgent na mga pangangailangan nila. Nakakaranas na ng matitinding pagbaha ang maraming lugar sa Bicol Region dahil sa tuloy-tuloy na malalakas na ulang dala ng bagyong Christine. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Bicol, hindi na kayang tugunan ng mga rescuers ang mga humihingi ng saklolo. Ayan tingnan nyo, halos bubong na lang ang nakikita doon sa bahay. Mukhang mataas pa naman yung bahay na yan. Kung malaki hindi na raw matugunan ang mga humihingi ng saklolo at nakulang na rin sa mga pump boats. Partikular anya sa mga lugar ng Camarines Sur, Albay at Naga City na marami nalubog at inanod ng rumaragasang baha. Maging isang malaking mall sa Naga City ay pinasok ng maputik na baha at nananatiling stranded ang mga residente sa ikalawang palapag ng gusali. Alas 6:25 na ng umaga na imbag bigat kada kayo amin na po. Agriin kayon, gising na.
Maladiliw yung pag-ulan ng dala ng bagyong Christine sa Pilipinas. Ito po ang sinabi ni NDRRMC spokesman Edgar Posadas. Ayon kay Posadas, higit 200 milimetro ng pag-ulan ang tinataya nilang mararanasan sa mga naka-red alert na lugar. Kabilang narito ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, NCR, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Eastern Visayas at Cordillera Autonomous Region. Ibig sabihin, ito yung buong Luzon nga. Inisa-isa ko talaga. No? At Eastern Visayas. Ayun, dinagdag lang yung Eastern Visayas. Dagdag pa ni Posadas, bukod sa malawakan at malakas na buhos ng ulan, dala rin ng bagyong Christine ang malalakas na bigwas ng hangin. Talagang malakas sa Tagalog po, parang dilubyo yung tuloy-tuloy po na pag-ulan na talagang siguro ito po ay more than 200 millimeters of rain kung hindi po ako nagkakamali. Ang ibinubuhos ganun nga po itong si Christine sir no? Kung lang sabihin naka-red alert lang po sila no? Para nakahunda po sila kasama po dito ang NDRIM OCD sa Campaginaldo, yung regions 1, 2, 3, 4, A, 4, B, 5, 8 at saka yung Cordillera Autonomous Region po. Yung po naka-red alert. Yan, red alert nga dahil doon sa binabanggit ng Pag-asa na torrential rain o dilubyo, posibleng dilubyo yung pag-ulan. Yan po ang tinig ni Henry Uri habang kinakausap si Director Edgar Posadas. Alas 6:27 ngayon ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na maputiha. Gising na ba kayo? Sa ibang balita naman at sa inaabangan ngayon dyan sa Senado, nakalatag na po ang seguridad para sa pagharap ni Pastor Apollo Kibuloy. Kauna-unahan po ito sa investigasyong gaganapin ng Senado. Ito ang tiniyak ni Senate President Cheese Escudero matapos payagan ng Pasig RTC na makalabas pansamantala ng kulungan si Kibuloy para humarap sa Senate hearing. Ayon kay Escudero, kinausap na niya si retired Lieutenant General Roberto Angcan ng Office of the Sergeant at Arms para sa security measures. Pangungunahan ng Senate Committee on Women, Children and ang hearing na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros para talakayin ang mga reklamong human trafficking, child abuse at rape laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alas 6:28 na ng umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Nako, pasensya na, binabati pa rin namin kayo kahit na binabaha ang Kabikulan. Samantala, binasag na ni Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang katahimikan at bumwelta sa patuloy na mga banat ni VP Sara Duterte laban sa kanyang yumaong lolo at sa kanyang tatay. Sa kanyang statement, sinabi ni Congressman Sandro na matagal siyang nanahimik bilang respeto sa posisyon ni VP Sara. Pero bilang anak ay hindi na niya mapapalagpas ang mga sinasabi nito. Ayon kay Congressman Sandro, ang pagiging ballistic o pagwawala sa kanyang presko ni VP Sara ay posibleng paraan ng kanyang self-therapy. Matindi rin pala magsalita itong batang ito, no? Hangad ni Congressman Sandro na okay si VP Sara dahil ang kanyang tagumpay gaya ni Pangulong Marcos ay tagumpay daw ng mga kapwa Pilipino. Samantala, sinabi ni Congressman Sandro na wala siyang natatandaan noon na nagsalita si Pangulong Marcos laban kay VP Sara at katunayan maging sila ay pinayuhan pa ng kanyang ama na wag nang pumatol. Actually, yun yung pinag-uusapan natin kahapon eh. Oo. Wala naman tayong narinig, nabalitaan. Na salita, kahit anong salita, mula kay BBM. Remember nung issue sa West Philippine Sea na maraming nagsasabi, ba't ba ang dami-dami niyang sinasabi si VP Sara tungkol sa ibang bagay pero tahimik sa West Philippine Sea? Eh ano sabi ni Pangulong Marcos, hindi naman niya trabaho yun. Pinagtatanggol pa nga niya si kaya hindi hindi naman hindi naman ito world war. Sa pagitan nilang dalawa eh. Isa lang naman na may world war.
Pero nagagalit si VP Sara sa mga ginagawa ng mga kongresista. Yun. Oo. At ang kanyang sinisisi ron, si BBM. Si Pangulong Marcos. Kasi nga, ang paniniwala ng marami, kasama na rin tayong dalawa, at pati na sila, ang ginagawa ng hindi kikilos ng ganun pa man, ang Kongreso, nang walang basbas. Nang walang basbas ng Malacanang. Kahit nung sinauna pa. Di ba? Parang ganun ang nakaugalian nating paniniwala. Na hindi naman malabo. Totoo naman. Na hindi naman malayo sa katotohanan. Susunod! Dito po! Meron na kayang sagot mismo si Pangulong Bongbong Marcos? Baka naman meron, di pa natin alam. Baka naman, yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:31. This time check is brought to you by Ako po si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Ka-Blue! Charm! Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Star Wax Wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumikmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. You are watching an access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumitman siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kumusta mga kababayan natin dyan sa Bicol, Diyos maray na aga sa Indogabos. Ako, kahit na kayo'y binubuhusan ng malalakas na ulan dyan, ang sabi kanina ay ang pinakamalapit na dinikitan ang Bicol ay kaninang madaling araw, kumpatsero. At pati sa ibang lugar, kung kayo ay may mga signal pa dyan at may juice pa ang inyong cellphone, may juice. Ibig sabihin, may baterya pa ang inyong cellphone, pwede ho kayong mag-text sa amin at magbigay ng update dito sa DZRH, sa ating text line, o kaya sa YouTube, o kaya sa Facebook. Yan, para maibigay natin ang sitwasyon sa inyong lugar. Itong isang laging nagte-text sa atin, kumbatsero, mula dyan sa Bicol Region, ay alamin nga natin ang update sa kanyang lugar. Dating Lieutenant General. Dating 5-star General. 5-star. Rio Ben Theodore Sindak, na ngayon ay nagbe-birthday ngayon. At Regional Director dyan sa Bicol ng Department of Agrarian Reform. General RD Rio Ben Theodore Sindak, magandang morning! Yes, magandang morning ka Jerry at Idol Katunying, sang maulan. Maulan, yung umaga. Opo. Matindi yung birthday celebration nyo. Maulan. Nga pa, bagyo po. Binapag yung birthday po. Sana exact location mo ngayon, RD? Dito po ngayon ako sa may Naga, sa yung isang mall. Diba, bawal magbanggit So, nandito ako sa isang mall. Okay lang. Baka naman yan ang kumukop-kop sa ating mga kababayan ngayon. Ano bang mall yan? Dito sa may Robinson's Mall po. Robinson's Mall. Naglimlim kasi may... Wala bang ahas dyan? Walang ahas? Wala po. Pinromotas, bigla sinira. Dito ko nagpalipat to ng gabi kasi tinawid namin yung Legazpi to Naga. Grabe ho kasi ang dito kasi ang style ng baha, hindi lang baha puro may kasamang agos. Mga aso, may current po na sobrang lakas talaga. Anong parte RD ng highway ang inyong nadaanan na may malalim? Yung malalim po sa may Nabwa, sa may Baaw, and of course mayroong malakas doon sa may Pili, certain part ng Pili, doon po na sa may tulay, may isang parte doon na may tulay na parang nag-overflow na yung river kaya may agos to. Yun, buti matibay-tibay po yung pick up po. Siyempre yung di ko na sasabihin yung brand. Wag na yun. So, from Legazpi. Matibay-tibay yung pick up na dala-dala namin na bigay ng DAR po. From Legazpi, bumiyahe kayo papuntang Naga? Opo. Ganun ba? May ano ba nasa Naga? May airport din diyan sa Naga? Meron maliit. Meron din sanang maliit na airport. Na-cancel kasi yung mga flights lahat kahapon po So anyway, nagbabalak sana dito sa Naga, magdiwang ng konting kaarawan. Dito na po. Pero na-stranded po kasi buong Naga po halos malaking bahagi ng Naga po ay lubog. Oo nga daw halos lahat daw po ng barangay ay may mga lubog na parte, no? Pero may kuryente ho dyan sa Naga, RD?
may parts na may kuryente, mas maraming parts na brownout po, kaya kahit may cellphone ka at may fully charge ka, wala namang dead site, ano po. Mabuti diyan kayo sa Robinsons, diyan kayo may generator. Meron siguro sila, may ilaw sila dito eh. Dahil may ilaw. May katabi silang hotel, yung Go Summit Hotel. Yung katabi nun, nakaangat po kanila, sila kanila din yun. Kanila din yun. Oo, kanila din yun. Kay Kuya Lance yan Kay Kuya Lance, Gokong Way. Opo. Tama po. Yung kabila nun, Milaor na sana, lampas tao daw ang baha sa Milaor. Ay, grabe. Hindi ko na pinangasan. Malaki. First time daw maraming bahagi ng Naga ang first time nakaranas ng ganitong lakas na baha. Kadaming baha. Yung mga bahay na dating hindi binabaha, naglilimas sila ngayon dahil first time na ho. Katulad ng Magsaysay Avenue, sinubukan kong daanan, may malakas na current kagabi. Pero ngayon nadadaanan naman. Opo, may tubig with current Hindi siya yung katulad sa atin sa Maynila na bahalang. Yung po bang ulan dyan, RD, anong napansin nyo? Gaano kalakas? Hindi siya heavy rain, pero malakas ang hangin. May hangin din. Opo. May malakas ang hangin po dito, yung talagang yung payong mo ay babaliktad kung nagmamayong ka. Kasi nag-attempt po ako tumawid from the mall to the hotel. Yun nga, yung payong ko halos bumaliktad matibay-tibay na yung payong ko. Huwag nyo lang sasabihin yung brand yan. Huwag nyo makakadami na kayo. Opo. Nagpapaalam naman po sa iyo. Pero ayun po, golf umbrella huyo. Kaya matibay yun. Pero mukhang bumuntik ng bumigay Sabi ko, sabi ko, pero yung ulan niya hindi ganon. Kagabi po ang heavy downpour. Kagabi ang heavy downpour. At first time downpour with wind. First time daw na makaranas ng ganyang pag-ulan, tama ba RD ang Bicol? Ayon sa mga empleyado ko po, sabi nila nagkakamustahan po kami kagabi. Mga iba napuya to kasi naglilimas na ng kanilang tubig sa bahay at ngayon lang daw nakaranas ng baha. Pati po yung tirahan din namin dito sa may Bagumbayan po, first time din po nagkaroon ng baha. Kaya yung mga in-laws ko na nandito. Saka yung mga ilog po pala dyan, RD, sa Bicol, ito tulad ng Uwas, Bula, Kamaligan, Lake Buhi, Sipokot, puro mga mga flood level na, pero particularly yung Uwas, overflow level na. So talagang umaapaw sa mga kabahayan. Buti nga ako napansin nyo, nabanggit nyo yan kasi kahapon nga, that was around 3 to 4 nung tumawid nga ako ng Albay, hindi na kami makatawid ng Uwas. So nagbaya Libon, Matakon na ako. Kasi nga talagang naka-standstill na yung traffic kasi parado na po sila talagang hindi na makatawid. So may part doon sa may Ligaw, nagbaya Libon ako tapos Matakon. Kasi nga natigil ako doon. So nakatawid naman ako, nakalampas ako. Pagdating ko na po, tumirik ulit, nag-standstill ulit kasi baha. Nung nakaligtas naman doon, nasunod naman yung baaw. Matindi pala yung inyong inabot na yan. So kagabi ang malakas na buhos talaga. Sa ngayon, RD, mga mag-aalas 7 na, kumusta dyan ngayon? Lagay ng panahon. Actually, ang ulan ay parang yung yung hindi naman heavy, parang ambon ng itsura, pero maraming ambon na may hangin. Yung sinasabi ko na pwedeng makatangay ng payong klaseng hangin. Sa ngayon, gano'n na lang ho ang sitwasyon ngayon. Ngayon po. Gano'n naman po. Okay. RD, yung ilog na nung pinuplubyal yung kung saan dumadaan si Inang Peña Francia po, halos malapit na po sa tulay. Ngayon, grabe, no? Ganun yun. Opo. Mag-ingat po kayo. At kayo muna ang magiging RH reporter namin dyan, ha? Salamat po. Padala nyo rin kami. Padala nyo rin kami ng mga video at mga pictures. Kung may meron kayo dyan para maipaabot din natin kaagad sa mga kinaukulan.
Sige po. Kung may makukuha na picture po. Thank you, sir. Ingat po kayo. Sige po. Salamat po, Idol. Thank you po. Kuyang, mga kuyang. Thank you po. Thank you po. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ay, salamat din po. Salamat po. Si RD Ruben Theodore Sindak ng DAR Region 5 nagbigay sa atin ng update dyan sa Bicol. Samantala, tikom ang bibig at ngiti lamang ang naging sagot ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa mga banat sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ito lang ang naging reaksyon ng Pangulo nang matanong sa kanyang pagdalo sa ika-123 anibersaryo ng Philippine Coast Guard. No comment din si First Lady Liza Araneta Marcos sa issue. Una rito'y sinabi ni PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Acting lang ba si Secretary Chavez? Dahil wala pang commission and appointments. Wala pang CA. Hindi pa siya na-confirm. Interim pa lang. Ayon kay Secretary Cesar Chavez na hindi sasagutin ng Malacanang anumang tiradang binitawan ni VP Sara. Planong bawasan ng DILG ang bilang ng mga police general. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, masyadong madami ang general. Mainit yata ang ulo ni Secretary. Hindi naman daw, nagpapaliwanag na. Sabi niya, mahigit 130 ang kasalukuyang general. Sinabi niya, gagawin na lamang itong 25. Hindi nga. Totoo. Paliwanag na ni Secretary John Vic, maraming mga general o mga area police commands ang wala namang hawak na tao. Totoo yan. Parang duplication yung area police command na yan. Palagay ko, accommodation na lang yan Hindi kasi, actually maganda sana yung concept dyan sa area police command. Kaya lang, hindi nasusunod. Sayang. Kaya nagmumukhang mga tapunan lang nang wala nang maipatrabaho sa krame. Pero, nilinaw ni Remulla na nirekomenda pa lang niya ito kay Pangulong Marcos at hindi pa pinal ang pasya rito. Bumaba na ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsabing sila'y mahirap at nakaranas ng gutom sa third quarter ng taon. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research ay lumabas na 43% ng pamilyang Pinoy o 11.3 million na nagsabing mahirap sila. Ayon sa Okta Research, malaki ang binaba nito mula sa 48% na naitala sa second quarter ng survey. Nangangahulugan niya na 5% ang nabawas o katumbas ng 1.4 million families ang nagsabi na ngayong hindi na sila naghihirap. Ayos na. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Bansyero ng Katunying Jerry Dos. Ay, sa mga taga-barangay San Dionisio, Parañaque, dyan sa may tramo. Ako, lakasan ninyo ang inyong mga radyo at telebisyon. Andyan at pag-ala-gala ang ating malakas agent. At, ibig sabihin, kahit may bagyo, mamimigay ng pera ng DZRH. Kahit masama ang panahon. May bit-bit na sandamakmak na pera si Sherwin Alfaro para ipamigay. Ulitin natin, dyan sa may tramo. Alam mo yung lugar na yan, kumbatsero. Lagi kang tambay dyan dati. Kasama si Jenso Bardiaga. Tramo, Barangay San Dionisio, Parañaque. Samantala, eto, kuha tayo ng update. Diyan sa Kamsur. Ang Kamsur po ay para palagay ko ito sa mga isa sa mga hardest hit ng Christine sa unang sigwada. Si Congressman El Rey Villaverde ng Kamsur
Makibalita tayo kung El Rey. Magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying. Good morning, Jerry at Katunying. Salamat sa oportunidad na makasama niyo ako sa programa. Dito sa Kamsur, grabe talaga. Nandiyan ba kayo ngayon? Kung nandiyan po kayo? Opo, siguro bagong lahat, nag-aapila po kami kasi kailangan namin ng rubber boats kasi buong Bicol po, grabing baha sa Kamsur, grabing baha. 24 hours na po kami nag-rescue, lahat na po ng evacuation center puno. Ang kailangan talaga namin ngayon po ay rubber boat kasi ang daming pang-rescue at pataas pa rin po yung tubig dahil tuloy-tuloy pa rin po yung ulan. So, malakas pa rin hanggang ngayon, Kong, ang ulan? Opo, tuloy-tuloy, non-stop ang nag-aapila kami sa national government dahil ang municipal, provincial may rubber boat, puno na. Ang regional naman, limitado rin dahil baha rin po sa Sorsogon, baha sa norte, sa Albay. So, sana matulungan kasi pag hindi huminto to, kawawa po yung tao. Hindi namin ma-rescue kasi limitado nga po yung Pero medyo po ako dun, medyo na-alarma kami dun sa sinabi niyong puno na ang mga evacuation centers. Punong-puno na kasi naman po, sanay naman kami sa bagyo, naka-evacuate kami 2 days earlier. Preemptive. Pasalamat naman kami sa DSWD dahil kay Secretary Rec padala agad ng mga relief, no? So okay naman kami, pero punong-puno na po punong-puno na evacuation centers, traditional eskwelahan. So yung mga tao po, yung iba naka-stranded pa sa mga bahay, pataas ng pataas po ang tubig. Sa ngayon Gov, anong bayan ang hardest hit o pinakamalala ang inabot diyan sa Kamsur? Well, sa distrito ko po, sa bayan ng Milaor, maski nga highway baha, Pinalabak, San Fernando, then sa 5th district po yung malapit sa Albay, Baaw, Nabua, traditionally binabahayan at medyo nakakabahala lang ba na sobrang laki ng baha ngayon. May mga nakikita kaming mga sasakyan na naglulutangan na sa tubig sa baha Oo, normally kasi inaakit yan sa matataas na area. Masanay naman kami mag-evacuate. Ang binabantayan po namin ngayon yung yung landslide na kasi po yung sa sobrang ulan, siyempre lumalambot na yan. Although naka-evacuate naman yung mga traditional na landslide prone areas, ang binabantayan namin yung mga yung traditionally na hindi tinatamaan ng landslide. Kailangan talaga namin ng tulong. Normally, kinakaya naman po, pero kailangan namin talaga sana matulungan kami ng national government ng rubber boats talaga. Tayo naman hindi na bago sa bagyo, lalo diyan sa Bicol region. Pero first time ba ito na makaranas kayo ng ganyang kalakas na ulan, Kong? Well, marami kami naranasan na biglang bulusok yung isang araw na isang buwan na ulan. Pero ito kasi hindi tumitigil po So yun lang ang nakakatakot na yung tinatawag climate change, totoo talaga kasi every bagyo is a different experience, but ito talaga I can say yung pinakamalala to so far sa baha. Hindi ba ang mga ilog na tinitingnan ko yung ilog Kong, ang laki ng mga tubig sa ilog, umaapaw na mga ilog. Hindi ba may mga proyekto naman diyan tungkol sa mga desilting o dredging sa mga bumababaw na ng mga ilog? Meron kami nga on our own. Marami kami equipment sa probinsya na continuous dredging every day, no? Saka patuloy-tuloy na naman ang patanim namin sa watershed, sa mga nakapatanim na kami ng over 60 million na puno kasi pangpaiwas sa bahayan But ewan ko, nakakabahala, hindi naman sa medyo ibang klase po ang baha namin ngayon. So first time yung ganitong katinding klase ng baha, Governor. Tatakbo nga pala kay Congressman. Kasi yung Kamsur po kami yung catch basin yung tubig sa Albay, saka yung tubig sa Cam Norte po. Diyan ang punta. So normally, nagpe-prepare naman po tayo. Dami naman proyekto, tama kayo.
But for some reason, sobra rin kasi ang tubig na galing Albay at Cam Norte. Kumbaga nagkasabay-sabay eh. Sa bagay, dati iniipon nyo lang yung mga tubig na yun at ginagawa nyo para dun sa wakeboarding, di ba? Ngayon, sumobra naman. Sobrang tubig. Palagay ko yung ano rin eh, although kami ang catch basin na sasanay. Ganun pala, ano? Yung tubig sa Albay at Norte, non-stop rin ang ulan nila eh. Oo. So walang nilalabasan ngayon. Oo, walang kawalaan tubig diretso sa inyo, no? Opo. Pambirang pati. Governor, pwede ba nating sabihin na buong Camarines Sur apektado ng baha at gaano karaming tao ang pinag-uusapan nating affected ng baha? Ng tubig baha na ito? At least 85% ng barangay ng Camsur, all over 800 yan na affected yan. Mag-declare ulit kami ng state of calamity siguro today, kaya lang yung mga board member yata nabaha din. Tubig. Kagabi nga, 1:00 ng umaga, non-stop ang tawag sa phone ko, ang mga text. Congressman, tulong, pa-rescue. Hanggang katawan na po ang tubig. So, ang nakakalungkot lang yung parang helpless ka ba, boss? Yung sa dami ng problema, kung ang boat mo 50, kailangan ng 200. Hindi naman, saka yung mga tao namin po, pagod na rin. So, non-stop naman, non-stop. Gusto mong tumulong, pero wala ka nang mailabas pa. National government pala talaga. Ang army, ang police, ang coast guard, yan na pala ang kailangan talagang nandiyan ngayon, Governor, Congressman. Ang kailangan namin po, national na kasi yung coast guard, army ng regional at provincial, tumutulong po kailangan namin national intervention na po. So, nag-aapila po kami kay Secretary Gibo na sana matulungan niya kami, yung NDRMC, si General Ariel Nepomuceno, baka naman mapadalan kami agad kasi non-stop po talaga yung ulan. May kuryente naman dyan ngayon sa lugar nyo, Kong? Wala pong kuryente. Wala na kuryente. Anong lugar ka sa Camsur ngayon? Nasa dito po ako sa Pili, sa may Kapitolyo, yung bahay ko po. Okay. Okay. Kong, ingat kayong susunod babalik ng gobernador ng Camsur. Opo, last term ko na po as congressman. So, napag-usapan na para mapatuloy yung mga programa ng mga inumpisa ng ako at anak ko. Ako po ang tatakbo. Okay. Thank you. Thank you po, Kong. Ingat kayo dyan. Salamat. God bless. Congressman El Rey Villaperte ng Camsur. Kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! Teka muna, Kambatsero, tama ba dinig ko? Kumbaga, 200 rubber boats ang kailangan, 50 lang meron, parang ganun ba? Oo. Pero actually, yung 50, marami na yun Oo, pero kakaiba yung... Kaya lang, kung ganun pa rin ang sitwasyon ngayon doon, mahihirapan ding... Paano makakapunta doon ng... ang additional na mga rubber boats. Naalala natin yung mga yung nakupot sa kanilang mga bahay, no? Halimbawa, yung nakapunta na sa second floor, kung may second floor man. Nakapunta na sa bubong kung hanggang umaabot na. Umakit sa bubong. Yun ang sitwasyon natin ngayon, no? Pambihira. Kapopoy, 5 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules sa 23 ng Oktubre 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Severe Tropical Storm Christine, bahagya pang lumakas. Signal number 2, nakataas sa 27 lugar sa bansa.
Pagragasa ng lahar pinangangambahan sa Bicol dahil sa bagyong Christine. Vice President Sara Duterte, pwede raw makipag-ayos kay PBBM kung magsosorry ang Pangulo. Kong Migs Nograles, hinamon si Kong Pulong Duterte. Sabay silang magpa-hair follicle test. Ngayon! Kailan? Ngayon! Dami ng mga police generals pinatatapyasan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Zamboanga del Norte LGU nag-alok ng reward para sa dinukot na American vlogger. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, bahagya pang lumakas at bumilis ang bagyong Christine habang nasa bahagi ng Quezon. Sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa na mataan ang sentro ng Tropical Storm Christine, 340 kilometers sa silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour at may pagbugsong 105 kph. Habang tinatahak nito ang direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. 27 o 27 lugar sa bahagi ng Luzon at Visayas ang nasa ilalim ngayon ng signal number 2, habang signal number 1 naman sa 39 na lugar mula Luzon hanggang Visayas at hanggang Mindanao. Inaasahan na maaabot ng bagyong Christine ang severe tropical storm category bago ito maglandfall sa bahagi ng Isabela o Aurora bukas ng umaga. Nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Albay dahil sa pinsalang tinamo epekto ng Tropical Storm Christine na patuloy na nananalasa sa bansa. Ayon sa provincial government, patuloy ang malalakas na ulan na dala ng bagyong Christine na nagresulta ng malawakang pagbaha at landslide sa kanilang lugar. Layon daw po ng deklarasyon ng state of calamity na magamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang resources para sa kalamidad at masuportahan ang evacuation at camp management ng mga apektadong populasyon. At kanina ay sinabi rin po sa DZRH ni Congressman El Rey Villaferte na idedeklara na rin ang state of calamity sa lalawigan ng Camarines Sur na mahigit 80% daw po ng mamamayan ay apektado ng pagbagyo. Nagpapasaklolo na rin si dating Vice President Leni Robredo para sa kanyang mga kababayan sa Naga City. Panawagan ni Robredo at ng local government ng Naga, padalan sila ng trucks, pump-boat na magagamit sa rescue operations para sa mga binahang lugar sa Bicol Region. Ayon sa Naga City LGU, hindi na kaya ng kanilang City Rescue Operations Team ang dami ng mga taong humihingi ng tulong sa kanila dahil sa tumataas na tubig baha. Batay sa report ni RH18 Roel Saldico at ng Naga City LGU, umabot na hanggang sa 5 talampakan ng taas ng tubig sa ilang lugar sa Naga at Albay. Nagbabala ang PBOK sa posibleng pagragasaan ng lahar sa Albay dulot ng bagyong Christine. Ayon sa advisory na inilabas ng PBOK, partikular na binalaan ng mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon sa Albay upang maging alerto anumang oras. Sabi ng ahensya, mayroong 10 river channels na posibleng daluyan ng lahar sa Bicol. Una nang binayo ng malalakas na ulan at nalubog sa baha ang maraming lugar sa Bicol kahapon at kagabi dahil sa bagyong Christine. Suspendido ang pagpapatupad ng number coding scheme sa buong Metro Manila ngayong araw ng Miyerkules. Sa abiso ng MMDA, kasunod ng pag-anunsyo ng Malacanang na walang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa buong Luzon dahil pa rin ito sa naranasang sama ng panahon dulot ng bagyong Christine.
Pwede raw pong makipag-ayos si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga kaalyado nito. Pero sinabi ni VP Sara na may kondisyon ang kanyang pakikipag-ayos. Dapat anya ay mag-sorry muna si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mga kaalyado sa pagkamatay ng isang lalaki na miyembro ng KOJC noong Agosto. Ayun, bigla palang ganon. May connect ba doon? Baka. Matatandaan na napaulat na isang KOJC member ang nasawi dahil sa atake sa puso ng isilbi ang legal na arrest warrant mula sa husgado laban kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao. Sinabi ni VP Sara, kung gusto ng kampo ni PBBM na magkaayos sila at patawarin, ay dapat na mag-sorry muna sila. Pinag-sorry din ni VP Sara ang mga kaalyado ni PBBM sa mga individual na hindi umano makatulog dahil sa ipinapatawag ng paulit-ulit sa hearing ng House of Representatives. Ganon. Oras anya na magawa ito ni na PBBM at mga kaalyado ay maaari na niyang pag-isipan kung patatawarin sila. May video ba yan? Dapat may video to, cases Cases. Wala bang video ni VP? Sige, mamaya. Abangan natin. Samantala, bago tayo magpatuloy, mamigay muna tayo ng pera. Paring head. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin Alfaro, nandyan sa Tramo, Barangay San Dionisio, Parañaque. Go, go, go! Yes, good morning, Anthony at Jerry. Dito sa Tramo, sa San Dionisio, Parañaque, walang baha. Walang pero may siga. May siga. May siga, dumadaan kanina, nakita ko, nakahubad. Tramo to eh. Tramo to, marami siga dito. Pero marami na isda. Maganda ng isda ngayon. Uy, ganda yung dalagang bukid ha. Nasa 200 ang kilo ngayon. Ano ba yan? Mga nakarang araw na nasa 180 lang naglalaro. Babae ba yung babae ba yung dalagang bukid na yan? At dalaga pa rin ba talaga yan? Dalaga pa, oo. Kitang-kita naman, tignan mo, wala silang mga butas. Wala pang butas. Kapag ang dalagang bukid, may butas na nanay na yon. Yung matambakan. Ayan, ano yan? Yung matambakan mata. Ang matambakan nasa 260. Mas mahal ang matambakan. Mahal, Kagagaling lang nito sa Masbate. Sa Masbate, baha ngayon. Sa Masbate, binabahangin. Pero yung kanilang tilapia, buhay pa. Yung tilapia, buhay pa. Yung buhay pa. Mga tilapia. Saan galing ang tilapia? Saan galing yan? Ang tilapia, magkano kilo? 160 ang kilo ng tilapia. 160. Pero malalaki yan. Mga tatlo. Kung tawagin. 3-4 kilo. Saan galing yan? Batangas? Pero ang mga Batangas tilapia? Batangas yan. Galing ng Taal. Taal yan galing. Tapos ito namang mga hipon galing to sa dagat. No? Dagat din to. Mukhang wala na silang malay. Yan, no? Wala nang malay mga hipon. Pero dito sa bahama ng isda, dito naman baha. Isang kilalang baha lang ang kilala ni nanay. Dahil sikat dito si Jerry Baha. Yan ha. Ito, pangalan mo nanay? Lorna Aquino po. Si Nanay Lorna Aquino. Nahuli natin na naka-tune in sa DZRH. Uy, may transistor radio, no? May presyo pa. May presyo pa. 600. Ayan, nakadikit pa yung presyo, 600. Baka naman binibenta. Saan mo kinuha? Dulo ko po sa bilihan ng mga speaker. Saan yun? Doon pa sa dulo. Tramo din. Sabi ko sa tramo lang din. Dito sa tramo, buong tramong yan. Wala. Lahat ng klase na hanapin mo, mapipili mo rito sa tramo.
radyo, uling, saging, niyog, mantika, kumpleto yan dito sa tramo. Dahil nahilig kayo makinig ng radyo, kaya bumili kayo ng radyo. Apo. Anong nangyari sa dati nyo radyo? Sira na po eh. Nasira na. Pero dahil sino pa po yung announcer na pinakikinggan tuwing umaga? Si Anthony Taberna at Jerry Baha po. Jerry Baha pa po ni nanay na pinakikinggan tuwing umaga. Meron kang 1,000 pesos. Salamat po. Thank you, Tilerna. Jerry Baha mula sa TZRH. Yan, ayun, may grocery. Nanay, dahil kulan ngayon. Ayun, ang mahiwagang payong. Huwag ka magpabasa. Ayun, ang ganda, oh. Sa inyong patuloy na pakikinig sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Mas malakas promo. Ours number 6, Sugarine Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Susunod! Dito po. Uy, meron din palang hamunan ng drug test. Noong una psychiatric test. Nahaluan ng drug test. Pero dyan sa Davao, sa local, ay may naghahamunan din. Mukhang nabubuhay ng husto ang Duterte Nograles. Showdown. Nangyari yata dyan, Kumbachero, sabi daw ni VP Sara, total butante siya doon, ay hinahamon niya si Mix Nograles na sumailalim din sa mga test na yan. Itong si Mix naman, yung babae yan yan yung PBA party list, yung maganda. Yung maganda. Dahil sa hindi naman si Sara yung kalaban niya, yung kanyang kalaban ang hinamon niya ng si Pulong. At anong klaseng drug test ang gusto niya? Hair follicle drug test. Matindi. Matindi ba yun, Kumbachero? Ang alam ko, matindi. Paano kapag may split ends ka? Paano yun? Pero malaking problema yan. Malaking problema Lalo yun. na kung may lisa. At ang salimbayang report ng ating mga radio reporters sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:19. Brought to you. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawa ng katapat. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Prito ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawa ng katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawa ng katapat. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon. So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Tingnan nyo oh, puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at banayad pa sa kamay. Mas puti ito! Mas puti ito! Mas puti ito! Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. ACS.
Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ang #1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. ACS. Mga isyong napapanahon. Mga kwento ng lipunan na dapat mong malaman. Your Honor, hindi ko na po alam kasi bata pa lang po ako. Sisilipin, hihimayin at tatalakayin. Po tayo magiging katulad ng ibang bansa na very dysfunctional ang family. Samahan niyo kami tuwing araw ng linggo, alas 12 ng tanghali, para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Bachero. Sige. Laban tayo dyan. Oo naman. Mag number 4 na lang tayo. Number 4. Total naman, marami tayo mga kababayan na pag nagkapera, ubos agad. Naku po, yun ang problema. Ubos-ubos biyaya. Sabi nga nila, one day millionaire. Yun. Napakalaking bagay na ang tao po ay matulungan sa tinatawag na financial literacy. Ayun, at yan po ang ginagawa ng BDO sa ilalim po ng kanilang BDO Foundation, kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang government agencies. Nagtutulungan po sila para makabuo ng mga learning modules tungkol sa tamang paghawak ng pera. Yun, ayos yan ha. Ano naman ang mga itinuturo nila dyan, kumbachero? Madami. May lessons tungkol sa savings. Importante. Budgeting. Yan ang importante. At financial planning. Tinatalakay din po nila ang anti-scam tips, debt management, entrepreneurship, insurance, at retirement planning. Kompleto. Para maging mas informed at handa tayo sa kinabukasan. Laking tulong yan sa mga kababayan natin. Financial wellness at tamang desisyon. Malaking bagay talaga. Sa BDO, hindi lang po tayo iniingatan sa kasalukuyan. Tinutulungan din nila tayo na magplano para sa ating magandang kinabukasan.
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Eto na sila. 7:27 ang ating oras. Kuya Engineer Ronald Amang Talents, good morning. Good morning. Unahin natin ang pinakabata. At siya ay andyan sa pantalan. Nagmamatsyag sa mga pantalan. Ano ba ang sitwasyon sa mga pantalan natin? RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry Anthony, dito sa breakwater ng Baseco Compound sa Porteria, Manila. Malakas yung hangin, pero kalmado pa naman yung dagat. May mga bangka ng mangingisda ang tinali na muna. Sa monitoring naman ng Philippine Coast Guard, nasa 5,084 na pasero kabilang mga drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan dahil sa Bagyong Christine. Ayon sa PCG, bukod sa dito, nasa 76 na pantalan sa buong bansa ang suspendido ang operasyon. Pinakamaraming stranded na pasero ay sa 9 na pantalan sa Bicol Region na nasa 2,652 ang bilang. Nasa 18 pantalan naman sa Southern Tagalog Region ang apektado ng operasyon na pusod na apekto ng bagyo. Kaya't karamihan sa mga pasero ay natili muna sa reception area ng mga ito. May 1,144 na rolling cargo sa 68 vessels at 13 motor bangka sa Australia, dabang 272 vessels at 210 motor bangka sa nakasilo muna sa mga pantalan upang maging ligtas lalo't malakas ang alon busod ng Bagyong Christine. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Ito naman pong nag-iisa nating bulaklak sa gitna ng mga tinik. Si RH15 Giselle Ricafort ay nakamatsyag naman. Nakamatsyag. Nakatingin sa mga billboard. Ayan. May mga ibinaba na bang billboard kahit magaganda pa yung mga billboard na yan? Yung billboard mo ba ay kasama dyan? Ako, RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry, katunying inirolyo na ang mga billboard sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang paghahanda sa paggagupit ng Bagyong Christine. Ito'y upang maiwasan ang anumang disgrasya dahil posibleng liparin ng malakas na hangin ang mga tarpaulin ng billboard. Pinangangambahan kasi na sumabit ang mga ito sa kawad ng kuryente at mauwi pa sa trahedya sa mga pedestrian at sasakyan. Sa ating pag-iikot, kabilang sa mga nakitang nating nakarolyo, ang mga billboard dito sa kahabaan ng EDSA sa Top Avenue, Pasay City, sa Ross Boulevard, pati sa Makati City, Airport Road sa Pasay at Mia Road Corner, Quirino Avenue sa May Tambo, Parañaque City. Pero kung karamihan sa mga billboard ay nakatiklop na ngayon, may mangilan-ngilan ding hindi pa nairorolyo hanggang sa mga oras na ito. Sa ngayon, nakararanas itong kinalalagyan nating EDSA ng manakanakang buhos ng ulan at nakararanas na rin ng light traffic ang mga motorista. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Uy, golden girl na pala itong si Ate Juvie Subarjaga. Opo, Mrs. ni Jen Subarjaga. Si Ate Juvie. Juvie Capinyanes. Happy birthday, Mrs. Capinyanes. Juvie Capinyanes. Ate Juvie, wala ba tayo dyan? Wala ba tayong manggang taga Santa Cruz, Zambales dyan? Bahala daw si Jen Subarjaga. Ay, birthday pala ni Secretary John Vic Remulla. Ngayon? Kaya pala gusto niyang magbawas ng mga general mga general dapat bawasan pero ang mga colonel tulad nitong si Colonel Chris Ulaso na nagpapaabot ng kanyang pagbati, marami rin yan pero ayos lang. Marami rin yung mga colonel at lieutenant colonel. Secretary John Vic, binabati kayo ni happy birthday. Colonel Chris Ulaso na ng NCRPO family at ng Taguig Police Station. Samantala, tuloy ba
wala nang pasok sa gobyerno, wala na ring eskwela, at ang pinaka-importante, wala ring coding. Tuloy ba ang hearing ng Senado? Chairman Don Artes, ang pinakamayamang opisyal ng gobyerno. Oo. Chairman Don Artes, totoo pala to? Kinancel mo na pala yung coding Oo, kinancel na niya, kumbadjero. Sabi ni Ka Jerry Labasan, mahina lang naman ang ulan dito pero pabugso-bugso. Diyan daw ho sa lugar ng Laguna. Alamin natin kung tuloy ang pagdalo ni Pastor Kibuloy sa Senado. RH28, Raymond at Paz. Kamen Raymond! Jerry, Katonyeng, suspendido ang pasok sa Senado pero yung mga committee hearings tuloy. Ito ang kausang inilabas ni Senate President Francis Chis Escudero sa pamamagitan ni Attorney Renato Bantog Jr. Kaya't ang hearing kay Pastor Apollo Kibuloy sa Senate Committee on Women and Children ni Senador Risa Hontiveros ay tuloy ngayong araw na ito. Anong oras? Pa dyan ay alas 10 yung nakaschedule ngayon ka Jared Katunying para sa itinakdang hearing, kaya't inaantabayanan na yung pagdating ng convoy mula dyan sa PNP Custodial Center papunta dito sa Senado na ngayon ay malakas ang hangin at umaambon na dito sa Senate grounds sa oras na ito, Katunying at Kajer. Ipatatanggal daw ba, Raymond, ni Senator Risa ang talukbong ni Pastor Kibuloy? Sa mga hearing kasi hindi pinapayagan yung mga nakatalukbong unless na siguro yung mga inuubo, yung kanilang mga confidential, yung kanilang statement. Pati yung face mask, di ba, kay Mayor Alice Go, matatandaan natin, pinatanggal din. Tatanggal kapag nagsasalita na sa komite. Wala naman sigurong lamok dyan para magtalukbong sa Senado. Wala naman siguro talaga. Saka medyo kaya ang sabi nga ni doon sa abiso ni SP Cheese kailangan ituloy na dahil minsan napakahirap nga naman makakuha ng schedule at meron ng pumayag na yung court hearing court reading, court ruling Tama. Magkakaproblema pa ulit sa schedule kung sakasakali, kaya tuloy ang hearing. Paano kung di ba napag-uusapan sa Senado yung scenario na magi-invoke ng kanyang right against self-incrimination si Pastor Kibuloy? May mga strategy na ba sila dyan? Normally naman, Katunying, nangyayari yun na kahit nga kay Mayor Alice Go, ganun din ang kanyang ginawa. Pero siyempre may mga paraan pa rin naman ng mga pagtatanong at may mga tanong na sa tingin nila, lalong-lalo na ko yung mga basic information ay kailangan ipinasasagot dito sa mga resource persons na humaharap. Kaya kailangan ituloy kasi yan dahil nakabakasyon ngayon di ba? Bakasyon ngayon ng mga mambabatas. Sasabihin ng iba, bakit? Umuwi kami para dyan Tapos i-cancel. Di ba? Sayang naman. So tuloy. Tuloy, Kajeri at Katunying, ang hearing ngayong umaga dito sa Senate Committee on Women and Children. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond at Paz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saka nailuto na yung merienda mamaya Ano bang menu mamaya? Na-advance Normally kasi yung caterer kumbachero, maaga nagpe-prepare yan. Mga 2 days before. Mga ganun. Especially kung ang dami ng tao. Hindi lang naman almusal yan. May merienda ng umaga. May almusal pa nga minsan. Pagka maagang dumating, may tanghalian. Pag inabot ng hapon, may merienda. Pag inabot ng dinner. So may mga preparasyon na yan. Parang sa house din, di ba? Nagsisimula na umaga. Natatapos kanina, alas 2 na may hearing pa Tingnan mo na. Kira itong mga matatanda talaga na to kasi tulog. Kasama ba sa pinaghahandaan na yan ang mga manonood lang sa kanilang bahay? Paano naman kami? Paano naman kami? Si Aling Tinay na lang daw ang si Aling Tina. Aling Tina, okay ba yung ating mga kukutin dyan? Puntahan natin ang Campo Grame. Paano kung ayaw ng isang testigo?
Pinayagan nga pinayagan ng court. Gusto ng Senado pero ayaw ng witness. At sabihin niya, ini-invoke ko ang order ng Malacanang at saka ng Supreme Court na walang pasok ang mga walang pasok. Walang pasok. Humawak doon sa rehas, ayaw bumitaw. Alamin nga natin ang sitwasyon sa Campo Crame, RH52, Edniel Parosa. Kami ni Edniel! Anthony, anumang oras ngayong umaga, ilalabas na rito sa Camp Crame si Pastor Apollo Kibuloy para nga humarap sa tuloy na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Narito tayo sa tapat ng PNP Custodial Center. Maulan, pero ilang tauhan na. Nandito na ilang tauhang inaasahang maghahatid sa religious leader para sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Mayroon ng coaster at ambulansya rito, nakaparada o kapaparada lamang dito kanina lamang. Habang nakita natin may mga miyembro na rin ng SWAT at Headquarters Support Service ng Crame pumasok dito sa loob ng pasilidad. Makulimlim at tuloy-tuloy ang panakanakang ulan dito sa PNP Headquarters pero hindi naman buhos kaya hanggat walang anunsyo, tuloy talaga ang pagharap sa Senado ng akusado sa umanay panghalay sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. At gaya ng nakagawian at protocol, inasahang harap itong si Pastor Apollo Kibuloy ng naka-Kevlar helmet at bulletproof vest saka sa isasakay doon sa coaster at pagbaba sa Senate saka pa lamang tatanggalin yung kanyang balot sa muka at ng vest. Sure yan ha, Edniel ha. Tatanggalin yung talokbong. Yun ang protocol, kagaya nung nangyari kay Miss Alice Go, naka-Kevlar helmet din yun nung sinakay doon sa coaster. Pero pag tuloy ng proceedings doon sa Senate at maging doon sa House, ay wala siyang saklob sa kanyang ulo at maging lalo-lalo na sa kanyang muka. So yun ang inaasahan natin na mamaya per protocol na mangyayari diyan sa tuloy na pagdinig ng Senado sa kabila nga nitong sama ng panahong dala ng bagyong Christine. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:38. This time check is brought to you by Reach! Pangunahing balita. Alas 7:43. Dito po sa Linapacan Island, Palawan, malakas na po ang hangin at ulan. Sana po wala munang maglayag pang mga mangingisda dahil delikado. Sabi ng isang texter, Linapacan Island. Palawan. Napakalawak po nito at sabi po ng Pag-asa kanina, ito pong si Bagyong Christine, lahat ng parang dinidikitan nitong landmass, matindi ang binubuhos na ulan. Nabanggit kanina ang Quezon, lalo na ang Infanta Quezon. Nasali natin si Governor Helen Tan ng Quezon. Governor, magandang morning! Hi Sir Anthony, Sir Jerry. Good morning po. Kumusta po dyan sa Quezon, Gov? Moderate to heavy rains po tayo. May mga nakaranas din po ng pagbaha. In fact, just this morning, yung General Luna and Katanawan ay meron tayong 3-meter deep na lalim ng baha within poblasyon. No? And then may mga ilan din since last night na mga lugar sa level naman ng barangay, yung mga umapaw na ilog na nakaranas ng baha. Pero naka-preemptive po kami at saka forced evacuation yesterday pa. So marami naman nasa evacuation centers na. Hindi ba kayo nahirapan sa pagpapa-evacuate sa kanila ng preemptively? Well, we need po the help of police and we're lucky si PD, ininstruct kanya yung police to assist the local government na pag kinakailangan, especially po nga yung mga nasa tabing ilog, hanggat di po umaapaw, hindi po umaalis tama po. So since Sunday, nagbigay ako ng instruction sa kanila kasi I was telling them, ayaw natin nang nandiyan ang baha and nagkawawa yung mga rescuers natin na nire-risk din nila yung buhay nila. So sabi ko, it reflects din yung preparation natin That's why yun ang mention sa kanila sa Pitra. Talagang importante po yung forced evacuation kasi yung preemptive, alam nyo na talaga hanggat di umuulan po ng malakas at di nakikita yung baha,
Hindi talaga sila aalis. So with the support po ng BJMP, PNP, AFP, nagtulong-tulong na po para po maisaayos. So far, sir, ang Quezon since yesterday afternoon, non-stop ang rain. Kaya natakot talaga ako doon sa baha. Teka, tama ba dinig namin na Governor, na yung lugar sa Katanawan, yung sa poblasyon ay 3 meters o 3 feet? Meron, as per report ng PDRIN, 3 meters. 3 meters? Malalim po nun. Yeah, sa General Luna also, ganun. But nandun po yung team namin to assist. Kasama na po yung BJMP, AFP, PCG, nandun po sila. Oo. Sa ngayon ho, Gov, ay malakas pa ang ulan hanggang ngayon? Yes po, malakas pa po ang ulan, especially po doon sa Reyna area po, Infanta kasi yun ang dinaanan. So, but the rest of Quezon, ang monitoring po namin, ganun pa rin, non-stop pa rin po ang ulan. Sa bagay, several years ago, hindi natin malilimutan yung nangyari na yan sa may Reyna area, Governor. Yes. Opo, yeah. December yun, naalala ko. December po yun. Opo. Yes po. So sa ngayon, gaano karami po ang nasa evacuation center na? Opo. As per initial report we gathered, meron pong 8,000 plus in different evacuation centers, no? Na individual, just for the whole Quezon. But syempre, alam nyo naman po na ang reporting medyo mabagal, especially everybody's busy po na nag-assist sa ating mga constituents. No? But yun po ang initial report we gathered as of 5 a.m. Oo, bukod doon sa mga pagbaha, landslides. May mga lugar din dyan na nadadali ng landslides. Nabanggit mo yung Reyna, yung Real Infanta. Yung Real area. Malapit lang sa Infanta yun, Gov. Oo, wala naman pong reported sa amin na landslide doon. Meron lang kaming isang area na not passable because of landslide. Sa Narciso, Mulanay. This is a national road. So, we're hoping that yung DPWH ay makiklearing na once na mag-subside po yung ulan natin po. Medyo humina ang ulan. Bob, salamat po sa update. Ingat po kayo. Thank you so much po. Ingat po tayo. Governor Helen Tan ng Quezon. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Yun daw hong CHED Tulong Dunong Scholarship Grant Payout na nakaschedule ngayon October 23 dyan sa Bulacan 6 Congressional District ay canceled dahil sa bagyo, dahil sa sama ng panahon dala ng bagyong Christine. So yung CHED Tulong Dunong Scholarship Grant Payout ay canceled po yan. Ang pasabi po ay mula kay Kong Ador Pleito. Sa iba pa nating mga balita, nag-post si Davao City Representative Paulo Duterte ng isang video kung saan makikitang sumailalim siya sa hair follicle drug test. Ibinahagi rin ito sa naturang video sa social media ang resulta ng test kung saan makikitang negatibo siya sa ilang uri ng drugs. Sa kanyang caption nakasaad na hinahamon niya ang kanyang katunggali sa pagkakinatawan ng unang distrito ng Davao na sinasabing miyembro ng Young Guns na magpa-hair follicle test din. Layunan niya ng kanyang paghahamon na matiyak ang kapakanan ng mga Davaoenyo at masiguro na ang maglilingkod sa bayan ay malinis at walang anong bisyo. Sinagot naman ni PBA Party List Representative Migs Nograles ang hamon ni Kong Pulong, pero bumuelta ito na luma na ang video at ang resulta ng hair follicle test na ipinakita nito. Paliwanag ni Nograles, nakasaad sa dokumento na may negatibong result na buwan pa ng Agosto ito kinuha. Hinamon ni Nograles na mas makabubuting sabay silang magpa-hair follicle test. Kailan? Sa ngalan ng transparency and accountability at gawin agad ito. Ngayong araw na to. Ngayon. Matindi, Alauna 30 ng hapon. Diyan daw sa may plugging pa ng pangalan ng laboratory.
1:30 ng hapon sa laboratory. Diyan sa Bahada, Davao City. Binanggit yung ano may intercon ba dyan? Kung may intercon laboratory sana dyan, mas mainam. Ano? Di ba, Mr. Jalom Tang? Sinasangkot na rin si Police Captain Kenneth Paul Albotra sa pamamaslang kay Los Baños, Laguna Mayor Cesar Perez noong December 2020. Bukod dito sa pagpatay kay Tanawan Mayor Antonio Halili kung saan unang idinadawit ang nasabing pulis. Sa investigasyon ng House Quad Committee, umarap si Norvin Tamisin, dating konsehal sa Los Baños at isa sa suspect sa pagpatay kay Perez. Dito inginuso ni Tamisin si Albotra. Nakawangis umano ng taong nakita nila sa CCTV footage na nagmamanman sa munisipyo bago pinatay ang alkalde. Ayon kay Tamisin, magkakahalintulad si Albotra sa suspect na pamatay kina Halili at Perez tulad ng parehong relo, balikat, gupit, binti at baril, habang pareho din na napatay ang dalawa sa pamamagitan ng sniper. Gayunman, giit ni Albotra, wala siyang kinalaman sa pagpatay kina Perez at Halili. Isinusulong ni DILG Secretary John Vic Remulla na mabawasan ang bilang ng mga police generals ng PNP. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na mula sa kasalukuyang 133 na police generals ay nais niyang ibabain na lamang ito sa 25. Kabilang anya rito sa kanilang nirekomenda ang kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa rason na top-heavy ang structure ng PNP sa ngayon o maraming generals na wala namang hinahawakang tao o redundant ang pwesto. Paglilinaw pa ni Remulla, nasa 32 taon na ang PNP law kaya kailangan ng rebisahin. Patay ang isang 7 buwang gulang na batang lalaki matapos na malunod sa isang balde ng tubig sa kanilang bahay sa barangay Sumag sa Bacolod. Ayon sa Bacolod Police Station, nadiskubre ng magulang na nalulunod ang kanilang anak alas 7:30 ng umaga. Nabatid na tuwing bago matulog sa gabi ay naglalagay ang magulang ng bata ng balde na may tubig sa dulo ng kanilang higaan upang madaling linisin ang kanilang anak sakaling dumumi. Hinala ng magulang ng baby, posibleng gumulong ang kanilang anak sa kanilang higaan at nahulog sa balde. Dinala pa ang sanggol sa ospital pero idineklara din na patay na. Ang hindi naman itong bagay na to. Kahapon ano naman sa kumukulong tubig na sa isang kaldero. Di ba? Batyero. Katulad doon, isang balding tubig, ba't mo naman ilalagay doon sa paanan ng higaan mo yon? Delikado di ba? talaga. At lalo na, meron kang paslit na nandoon. Ay, nako. Nag-aalok ng 150,000 na pabuya ang pamahalaan ng Sibuco, Zamboanga del Norte sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng isang dinukot na American national. Ayon sa Police Regional Office 9, 100,000 pesos mula sa 150,000 na reward ay ibibigay sa sinumang makakatulong upang matunton ang kinaroroonan ng biktima, habang 50,000 naman sa makapagbibigay ng impormasyon sa bangka na ginamit ng mga kidnappers. Sinumang may hawak na impormasyon tungkol dito kay Elliot Eastman ay maaring makipag-ugnayan sa Task Group Eastman. Ibang balita, pinagtibay po ng Korte Suprema ang disqualifications kay dating Albay Governor Noel Rosal at misis na si Legazpi City Mayor Geraldine Rosal dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code noong nakaraang eleksyon. Bukod sa mag-asawang Rosal, kinatigan din ng Supreme Court ang desisyon ng Korte na i-disqualify si Legazpi City Councilor Jose Alfonso Barizo. Nagugat ang kanilang kaso sa paglalabas ng pondo sa kabila ng umiiral na spending ban dahil sa election period. Ibinasura naman ng Supreme Court ang petition for intervention o in-intervention ni Al Francis Bichara. Ibig sabihin po nito ng desisyon ng husgado ay mauupo na bilang mayor ng Legazpi City, si dating Congressman Pido Garbin. Samantala, kinatigan din po ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO ni na dismissed Cebu City Mayor Michael Rama at Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Sa hiwalay na desisyon ng Supreme Court, inatasan nito ang COMELEC na iwag ipatupad ang pagkansela sa kanilang Certificate of Candidacy
para sa 2025 elections. 7:56 ang ating oras. Pangunahing balita. Ay, Kuyang Els Bartolomeo, ingat-ingat sa biyahe ha. Huwag masyadong matulin. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay ho, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Na available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Oy, happy birthday pala kay ngayon pala birthday ni General Arevalo. General Ed Arevalo? Ed Arevalo. Tatahitahimik ha. Ka man lang kakibuki po, General. At magandang umaga rin, kumbatsero. At happy birthday kay Kuyang Yeye Manawis. Yeye Manawis. Komportabling biyahe ang hatid sa inyo ng Cherry Tigo 7 Pro. Ang Cherry Tigo 7 Pro ay may 12.3 inches infotainment na mayroong Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa maswabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tigo 7 Pro. Ito pong taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak sa inyong mga out-of-town trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito, kaya ano pa hinihintay? Subukan na di-test drive ng Cherry Tigo 7 Pro. Bisitahin ang mga dealership ng Cherry Tigo sa inyong lugar. Habang inaabangan natin ang pagdalo ni Pastor Kibuloy dyan po sa Senado, huwag natin kalilimutan itong bagyong Christine ho. Lalo na doon sa mga lugar na alam nyo naman ang lugar ninyo ay dati ng bahain, alam na this. May dapat meron kayong SOP, Standard Operating Procedure. Alam nyo na mga gagawin ninyo. Pag nakarinig ng SOP yung congressman, napapalundag Ibang SOP pala yun. Ibang SOP. Meron pong special coverage ang DZRH dyan sa hearing na yan. Kaya patuloy pong sumubaybay. Importante yan. Napaka-importante po na masubaybayan natin yan kung paano i-handle ng Senado itong si Pastor Kibuloy na may kakayanan na magpatigil ng lindol ng bagyo. Tama, naalala nga ni isang nag-text sa atin, si Ramon, request nila kay Kibuloy na ipa-stop ang bagyo. Siya ba yung nag-ano? Stop! Tumigil nga. Matindi nga si Pastor Kibuloy. Merong nag-message. May nag-message sa atin kanina na napakinggan yung request ni VP Sara na open naman daw siya na makipagbate kung magsosorry ang mga si Pangulong Bongbong Marcos at mga miyembro ng Kamara dahil sa kaiimbita ng mga guests, hindi na daw nakakatulog dahil paulit-ulit na pinapatawag ng Quadcom. Doon na sila matulog sa house. Kaya ganun ba talaga? Hindi ba talaga nakakatulog? Si VP Sara kaya hindi rin nakakatulog kapatawag nitong mga congressman na to. Masama yun yung hindi nagtutulog bakit? Hindi naman dumadalo Hindi, pumupunta siya dati. Baka naman tingin ipapatawag hindi nakakatulog. Mahirap Tandaan yun. nyo, may ultra-bio. Madali hong masolusyonan yan. Ultra-bio. Ultra-bio. Kung may problema kayo sa ganyan, dahil napakahirap mawalang tulog, naku po, tatamaan, maapektuhan pati ang takbo ng inyong isip. Sinasabi ko sa inyo. Yung hindi pagtulog. Dahil sa hindi pagtulog, nako, may epekto ho yan sa ating pag-iisip. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Cardiac Catheterization Lab.